Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest Weather Today forecast. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong unang araw sa buwan ng Disyembre, ngayong araw ng Lunes. Sa ating latest satellite images, makikita po natin, patuloy pa rin, narito pa rin yung bagyong tinawag nating Berbena o si Tropical Storm Koto na huli nating namataan nasa 480 kilometers northwest ng Pag-asa Island. Pero hindi naman ito nakaka-apekto pa sa anumang bahagi ng ating bansa. Meron pa rin tayong amihan o northeast monsoon na magdadala pa rin ng mahihinang mga pag-ulan, particular na dito sa may bahagi nga po ng extreme northern Luzon sa may Batanes area. Meron pa rin easterlies na magdadala ng mga localized thunderstorms sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Habang sa ngayon nga, yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ, ito yung pagsasalubong ng hangin mula sa magkaibang hating globo or hemispheres. Ito yung magdadala ng mga pag-ulan naman sa silangang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Kaya ngayong araw po, posibleng ang mga pag-ulan mula mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulat, kahit kalat na mga pagkilat pagkulog sa eastern section ng Visayas at dito sa may Caraga at Davao Region. Samantala, meron po tayong minomonitor ngayon. Ito po yung cloud cluster dito sa may bahagi. Silangang bahagi ito ng Philippine Area of Responsibility. Base sa ating mga pinakahuling datos, may posibilidad na itong cloud cluster pa po ito sa ngayon ay posibleng maging low pressure area sa mga susunod na araw at papasok ng Philippine Area of Responsibility. Lalo't nga ngayong buwan ng Disyembre, 1 hanggang 2 bagyo ang inaasahan nating maaring mabuo or papasok ng Philippine Area of Responsibility. Kaya tumutok po sa mga update para dito sa minomonitor natin na cloud cluster na nasa labas pa ng PAR. Ngayong araw nga dito sa Luzon, inaasahan po natin na posibleng mga mahihinang pag-ulan sa may bahagi ng Batanes dulot ng hanging amihan, habang ang malaking bahagi ng Luzon makararanas ng mainit maliwalas sa panahon sa araw na ito, lalo na sa umaga hanggang sa tanghali. May mga posibilidad pa rin ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Dulot nga po yan ng mga thunderstorms at ng easterlies o yung hangin nagmumula sa Karagatang Pasipiko. Agwat ng temperatura sa lawag nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 17 to 24 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, nasa 24 to 33 degrees Celsius. Habang sa Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. Sa Legazpi, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, inaasahan din natin ang mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 25 to 32 degrees Celsius. Dito sa may Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, malaki ang posibilidad ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Eastern Visayas dulot ito ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Habang nalalabing bahagi ng Kabisayaan, makararanas naman ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Iloilo, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa Caraga at Davao Region, inaasahan din natin ng mga pag-ulan sa araw na ito. Dulot ito ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Habang nalalabing bahagi ng Mindanao, makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, nasa 25 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 26 to 31 degrees Celsius. Habang sa Davao, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Narito naman yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon para sa linggong ito. Makikita po natin by tomorrow, malaking bahagi na ng Mindanao ang makararanas ng mga pag-ulan dulot ng Intertropical Convergence Zone ITCZ. Bagyang mahina pa rin yung amihan. Pero pagdating po ng araw ng Miyerkules hanggang Huwebes at Biyernes, muling lalakas itong hanging amihan at magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon, lalong-lalo na yung Northern Luzon. Samantala, inaasahan natin na yung cloud cluster, may posibilidad nga ito na maging low pressure area at posible po yung trough o mga kaulapan na dala nito ay maaari din magdala ng mga pag-ulan, partikular na sa malaking bahagi ng silangang bahagi ng Visayas, maging Southern Luzon, yan po yung Bicol region, at ilang bahagi ng Mindanao. Yan po ay posibleng maranasan pagdating ng araw ng Huwebes hanggang Biyernes. Kaya po patuloy nating i-monitor itong cloud clusters na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. At ngayong buwan nga po ng Disyembre, inaasahan natin, kadalasan po yung mga bagyo ay tumatama naman or dumadaan
dito sa may Visayas hanggang dito sa may hilagang bahagi ng Mindanao, or minsan po ito ay nagre-recurve, no, or di na tumatama sa ating bansa. Buwan po kasi ng Disyembre, malakas yung high pressure area, no, dito sa may hilagang bahagi ng ating bansa. Kaya dahil doon hindi na tumutungo pa hilaga yung mga bagyo, or minsan itinutulak ito ng high pressure area, at dito po kadalasan tumatama ang mga bagyo sa Visayas at Mindanao. At base nga sa ating pagtataya, 1 hanggang 2 bagyo ang maaring mabuo or papasok ng Philippine Area of Responsibility. Ang susunod po na pangalan ng bagyo ay nasa letter W na tayo, Bagyong Wilma, ika-23 bagyo ito kung sakali sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli po tayo nagkaroon ng letter W noong taong 2013. Ito rin yung taon kung saan po nagkaroon tayo ng bagyong Yolanda. Umabot po tayo ng letter Y. So abangan po natin kung magkakaroon ulit tayo ng ngayong bagyo na magsisimula po sa letter W. Kaya lagi pong tumutok sa update. Ngayong araw, sa lagay ng ating karagatan, wala tayong minomonitor na or wala po tayong naka-issue na gale warnings anumang bahagi ng ating bansa. Kaya ligtas sa pumalaot yung mga sasakyang pandagat, mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. Bagamat mag-ingat pa rin po, no, kapag mayroong mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas yan ng alon ng ating karagatan. Kaya mag-ingat po, lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat.